Mapagpalang araw po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali sa Barangay 104, Sonit, District 1, Tondo, Manila upang magsagawa ng Bible study. Sapagkat yung dinadalaw ko po siya, ay kami nagbubulay ng salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Ano po? Magandang bagay na nagbubulay po tayo ng salita ng Diyos. Kasi yung buhay ng tao nakasalig po sa Biblia. Dito natin nakukuha yung ating kailangan, kaalaman pagtungkol pa sa Diyos. Ngayon tayo po ay mananalangin muna upang tayo patnubayan ng Diyos sa kanyang aral. Aral kasi dito Panginoon Diyos, aming Ama, minsan ba, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita ni Nanay Tali sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po siya para makita niyo po siya. Kanina nakita niyo si Nanay Yason nakahiga rin, pero di siya nakahiga rin po. Ano? Yan. Napakahalaga po. Ang salita ng Diyos, hindi lang sa mga nakahiga, bedridden, kundi sa mga taong malalakas. Walang pinipili, ika nga. Kung yung mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng lupa may pinipili, pagdating sa salita ng Diyos, wala pong pinipili. Bakit? Salita ng Diyos yan Maging sa mga reliyon man, hindi po pinag-uusapan ng reliyon pagdating po sa salita ng Diyos. Ang pinag-uusapan salita ng Diyos at wala pong pinag-uusapan ng reliyon. Kasi po, bawat tao dito sa ibabaw ng lupa, ano man ang itsura mo, lahi mo, pinagmulan mo, ano man bansa meron ka, lahat po ng mga tao meron po kanyang reliyon. Mula pa sa lumang tipan, iba't iba na po ang reliyon ng mga tao. Hanggang sa ating panahon, iba-iba po ang reliyon ng tao. May iba-iba po silang paniwala, mga doktrina na sinasangayunan. Pero ang tunay na mananampalataya ay isa lang. Kung ano po yung nakatala sa Biblia, yun lang po ang dapat paniwalaan. Amen. Walang labis, walang kulang. Amen. Halimbawa, yung sinabi ni Juan dito, meron tayong babasahin. Dito sa 1 chapter 20, ang sabi dito sa 30 hanggang 31, marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi nakatala sa aklat na ito. 31. Ang mga nakatala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Ano ang sasampalatayanan natin kay Jesus? Si Jesus ang Mesiyas. Anong ibig sabihin ng Mesiyas? Siya po ang Kristo, siya po ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Mesiyas, a Savior. Ang problema, naniniwala sila kay Jesus na tagapagligtas, pero hindi nila pinaniniwalaan ang lahat na nakasulat sa Biblia tungkol kay Jesus. Meron naman naniniwala kay Jesus, anak ng Diyos, pero hindi sila naniniwala patungkol kay Jesus na tagapagligtas. Iba-iba kanilang mga turo at aral. Hindi po ganon. Ang pananampalataya, yun nakalagay sa Biblia. Tignan niyo po ang buhay na walang hanggan. Dito sa 1:35 at 36. Nakalagay po ang ganito. 1:35. Minamahal ng Ama ang anak. Ibinigay sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng bagay. 36. Ang nananalig kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit ang hindi tumatalima kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay.
mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Oh. Para magkaroon ka ng tamang pananampalataya, kailangan sumusunod ka sa sinasampalatayanan mo. Kung sinasampalatayanan mo ang Panginoong Yesus, dapat ang susundin mo ay ang Panginoong Yesu Kristo. Kung ano yung nakasulat sa kanya sa Biblia, lahat po yun, tanggapin mo, paniwalahan mo sa buhay mo. Yun ang tamang pananampalataya. Pero yung selective ka, halimbawa, ito sa 5, 17, 18 ng 1, may nakasulat ng ganito. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. 18, lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabagnan niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinabi pa niya ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy pinapantay ang sarili sa Diyos. Totoo yan, hindi pinapantay ang sarili ni Jesus sa Diyos. Anak siya. Ang Diyos ay Diyos. Ang anak niya si Jesus ay anak niya, ay Diyos din kagaya ng kanyang ama. Oh. Kanya lang ang tao noon, ang sabi nila, ayaw nila yung ganon, kaya pinagtatangka siyang patayin. Kasi nga po, hindi sila naniniwala kay Jesus na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay hindi Diyos. Ang gusto nila, manatili sa kanilang kaisipan, ang Diyos lang. Si Jesus hindi, kundi anak, sabi nila. Then, meron pa nakalagay dito. Sa 10:33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. O ano nga kusa ng mga Hudyo? Nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Hindi nagpapanggap si Jesus. Tignan naman natin si Pablo. Sa Filipos chapter 2, verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. 6. Kahit si Diyos, hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. So, kita nyo? Ano sabi ni Pablo? Kahit siya ay Diyos. Diyos po talaga si Jesus. 7. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatang ito at namuhay na isang halipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. 8. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, kamatayan sa krus. Talagang maraming tala na si Jesus ay Diyos. Bakit tayo niyong tanggapin ito, kaibigan? Bakit niyo pilit binabago ang kasulatan? Bakit pinakikialaman niyo pa ang kasulatan? Bakit? Nung nabuhay bang mga sumulat nito, nabuhay kayo kasama nila? Hindi naman Hindi makadipesa kayo ng mga sumulat kasi nga sila po ay mga patay na. Sila ay mga patay na. Si Jesus po, sa pagiging anak, siya po ay Diyos. Kasi anak siya ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon, sinasabi niya, wala ka raw mababasa si Jesus ay Diyos. Ang dami ko nang binabasa O ito, mayroon pa. Dito naman sa unang 1, chapter 5, verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Ano si Jesus? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ganon din po ang Ama. Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kasi nga po, mag-ama sila. Basahin natin 1:17-3. Lahat po, babasahin natin yung mga talata. Hindi tayo gagawa ng sarili nating version. Hindi tayo
Hindi natin binabago ang nakasulat. Binabasa lang po natin upang inyong matutunan kung ano po ang nasa Biblia. Ang mahirap, nakasulat na sa Biblia, kinokontra nyo pa. May mga reliyon pa nga, nagpagawa ng sarili nilang Biblia. Binago nila ang Biblia, gumawa sila ng sarili ng Biblia. At least sila, gumawa sila ng sarili. Itong mga iba naman, lumalabas sa Biblia, ayaw naman magpagawa ng Biblia. Pilit nilang binabaluktot, yung nakasulat na. Sa 1:17, anong nakalagay? 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisang tunay na Diyos at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Alin ang kikilalanin natin? Ang Diyos Ama, tunay na Diyos. Sino si Jesus? Tunay na Diyos. Hindi dalawa kikilalanin natin, hindi lang isa. Sila kinikilala nila, isa lang Ang tunay na Diyos ang Ama daw. Si Jesus hindi Diyos yan, hindi tunay yan. Kundi tao. Pero nakasulat, tunay na Diyos. Ang kanilang pagkakilala kay Jesus, bagamat may nakasulat po talaga sa Biblia, ang sabi ni Jesus, ako'y tao na inyong gustong patayin. 1:8:40 ng Biblia. At saka yung sinabi ni Pablo, walang tagapamagitan kundi si Jesus na tao. Bakit? Yun lang ba talata ng Biblia? Gusto nyo hawakan? Paano naman yung ibang talata ng Biblia? Hindi nyo nahawakan? Lahat yan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang tamang aral, yan po ang magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Tignan ninyo si Apostol Pablo nang sabihan niya si Timoteo. Ganito po ang sabi niya. Unang Timoteo, basahin natin, ganito. Ito, 4:6. Ikaw, sabi niya kay Timoteo, nagsasalita si Pablo. Timoteo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at buhay na at ng tunay na aral na sinusunod mo. Yung tunay na aral, yan po magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung maling aral, mali nga Mali na nga maling aral. Wali na tama, maling aral o tunay na aral? Siyempre, tunay na aral. Alin ang tunay na aral? Yung lahat na nakasulat sa Biblia. Pero nakasulat na, kinukontra mo pa. Ang mahirap, binabago mo pa. Gumagawa ka pa ng sarili mong version. Wag. Wag po, magkakamali kayo niyan. Kung ano yung nakasulat, yun po paniwalaan nyo tungkol kay Jesus. Ano si Jesus? Siyang Mesiyas. Sino si Jesus? Siyang Kristo. Sino si Jesus? Siyang anak ng Diyos. Sino si Jesus? Anak po ni Maria sa laman. Lahat ng yan nakalagay naman po sa Biblia. Kaya sampalatayanan nyo po. Kung sasabihin nyo si Jesus ay tao at hindi Diyos, saan nyo naman natutunan yan, kaibigan? Kung yun namang iba, naniniwala sila si Jesus ay anak ng Diyos, pero hindi naman sila naniniwalang si tagapagligtas. Saan naman nila natutunan yan? Yung iba naman, sumasampalataya sila kay Jesus na si tagapagligtas, pero si Jesus ay tao at hindi Diyos. Alam nyo, marami sila ng mga bersyon na ginagamit. Nagtataid-taid na lang sila ng kwento. Tapos sasabihin pa nila, nakasalig, ang aming pananampalataya ay nakasalig sa nakasulat sa Biblia. Kung nakasulat sa Biblia, ba tayo yung paniwalaan na nakasulat sa Biblia? Namimili lang kayo, selective, sabi nga ng Amerikano. You select Bible and verse. Lagi niyo pong tatandaan yan. Tayo pong mga tao, kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun ang paniwalaan natin. Ano pa yung nakalagay?
Ayon po dito sa sulat ni Juan, chapter 20. Ito, sa 31, chapter 20, verse 30 and 31. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na saksiyan ng mga halagad. Ngunit hindi ito natala sa aklat na ito. 31. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. O, kita nyo, Mesiyas, anak ng Diyos. Kung ang Diyos tagapagligtas, ganun din ang kanyang anak. Mesiyas nga ang tawag sa kanya eh. Pagkatapos kung ano pang ginagawa ninyo pang pilipit sa haral eh. Ang anak ng Diyos ay gayon din nagkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Okay, ayusin natin ang basa. 30. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga halagad. Ngunit hindi natala sa aklat nito. 31. Ang mga natalay rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ayun yung maniwala. O kaya wala kayong buhay na walang hanggan. Ano meron sa inyo? Di disgrasya. Ito kayo. Sabi mismo ni Jesus. Dito sa Mateo chapter 25. Kapag hindi nyo po sinampalatayanan yung lahat na nakasulat kay Jesus sa Biblia, pilit ninyong pinipilipit yan. Ingat po kayo, hindi nagbibiro si Jesus. Ayon po dito sa chapter 25 ng Mateo, sa verse 41. Ganito po ang mababasa. Ito. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung niya si Jesus po yan. Ang nagsasalita dyan si Jesus. At sasabihin naman niya ni Jesus sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kang mga sinumpa, kayo pa sa apoy na di namamatay, na inianda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Paimpyerno, kaibigan, at kasama ang dyablo. Kasi hindi po kayo naniniwala sa kanya. Naniniwala kayo sa inyong mga leader sa simbahan. Hindi ko po sinasabing huwag kayong maniwala dyan. Pero pagdating sa pananampalataya, bago nyo paniwalaan ang inyong mga leader sa simbahan, ang paniwalaan ninyo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na nasa Biblia. Tandaan nyo po yan. Hindi nagbibiro po ang Diyos. Yung nakastala rito, sabi niya, sasampalatayanan. Gusto niyo, iba pa. Tapos gagawa kayo ng inyong mga babasahin, iba yung nakalagay. Anong ginagawa nyo? Di niloloko nyo ang mga tao. Meron ng Biblia, gagawa pa kayo ng mga babasahin ninyo. Tapos yung babasahin ninyo, kung ano yung utak ninyo, yun ang nakalagay sa babasahin. Di po ba? Meron ko nakitang ganyan, yung isang nagsulat, sabi niya, ang saligan ng aming pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. Pero yung nakasulat sa Biblia, hindi naman nila sinusunod. Kalokohan. Manluloko. Dito po sa 121 naman. 121 verse 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga haklat na masusulat. Marami po. Pero yung nakasulat po, tama na. Tama na. Hindi naman po ba mahirap bang unawain yan, kaibigan? Yung nakasulat po, sundin na lang natin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turot aral. Napakaliwanag po ng mga nakatala sa Biblia. Amen. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. I-share nyo po sa iba. Para sila naman, meron ding mapulot na haral. Hindi po natin i-invento yan. Lahat yan nakasulat po sa Biblia. Ano po? Sana Amen.
Like and share. Share and share. God bless us all. Dito po tayo sa Barangay 104, Zone 8, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Tanay Tali. Ito po siya once again para makakita niyo po siya. Yan, dead po siya. Meron po siyang karamdaman kung gusto niyo po siyang dalawin dito o bisitahin man para makita. Pasyal po kayo dito sa Barangay 104 sa District 1, Tondo, Manila. Pwede niyong ipagtanong sa barangay. God bless us all po. Bye-bye. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isa po ako senior citizen. 60 po, si Nanay Tali, senior citizen na rin po yan. Ang edad niya, hilang ka na, 80, 83. Yun, 83 na po siya. Ano? Matanda sa akin ng 20 taon. Bye-bye.